Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Bambi, 22 years old. Lumaki sa pamilyang nakasanayan na ipinapasa sa mga anak ang responsibilidad ng kinabukasan ng lahat. Hindi lang pala kinabukasan kundi pati na rin ang mga utang ng mga magulang. Walang pwedeng umangal na anak. Ito ang batas na dapat naming sinusunod. Tatlo kaming magkakapatid, ang panganay naming si Kuya Leon ay 40 years old at ang ikalawa naman ay si Ate Joy, 30 years old. Si Kuya Leon ang inatasang tumulong at bumuhat sa aming pamilya. Naramdaman niya yon lalo na noong namatay ang tatay namin may 10 taon nang nakakaraan. Maayos naman ang pasahod kay Kuya Leon, kaya lang ay wala na halos natitira sa kanya dahil napupunta nga madalas ang kinikita niya sa napakalaking utang na naiwan sa amin mula nang namatay si tatay. Marami ring niloan si nanay dahil sinubukan niyang magnegosyo pero walang pumatok. Kaya nadagdagan pa ang utang na binabayaran namin. Dagdag pa nga riyan ang mga bayarin sa pang-araw-araw. Hindi mareklamo si Kuya Leon at ni minsan ay hindi namin siya nakitaan ng ayaw na niyang magsustento sa amin at magbayad ng mga naging utang ng mga magulang namin. Palibasa nga ay naturuan kaming sumunod sa nais ng mga magulang namin. Halos lahat naman ata tayong mga Pilipino, hindi ba? Kaya lang isang araw ay paunti-unting nagbago ang lahat. May nabubutas sa bahay sa paglalahad ko ng kwento namin sa inyo. Malalaman nyo kung paano yun nagsimula ang mabutas ang batas ng bahay namin at sino ang makagagawa ng pinakamalaking butas na yon sa aming pamilya. Muli magandang araw at sana ay may matutunan kayo sa ibabahagi kong kwento tungkol sa aming pamilya, Papa Dudut. Bambi, pakihilot mo nga mamaya tong likuran at tiyan ko pagkatapos natin maghapunan. Magpatunaw muna kayo, Nay. Saka ko kayo hihilutin. Nako, sa edad ni nanay na 60, baka bukas pa yan matunawan. Baka gusto mong tunawin kita sa mundo. Pag ganitong kinakabag ako, wag mo akong mabiro-biro, Joy ha? Ikaw naman kasi, Ate Joy. Hintayin mo munang matapos ang dalaw ni Nanay bago ka magbiro. Dinadatnan pa si nanay? Naniwala ka talaga, Kuya Leon? Tigilan nyo na nga yung pagbibiro tungkol sa akin. Magseryoso na kayo. May kailangan tayo pag-usapan. Minsan na nga lang ako makakatawa. Biglang seryoso agad ang usapan. Mahihirapan kang tumawa sa mga sasabihin ko. Pag-usapan na lang natin mamaya pagkatapos natin maghapunan, Nay. Gusto ko pa magkaroon ng gana sa kinakain kong bopis. Balik ulit tayo sa pagjo-joke sa dalaw ni Nanay. O kaya, kung bakit next year pa siya matutunawan? Magseryoso na, hindi na ako natutuwa. Ay, tungkol na naman po ba to sa pera? Tama ba? Lahat naman tungkol sa pera. Kaya nga sabi ko sana mamaya na lang pag-usapan. Hindi magandang dinadaanan ng mga pagkain ng mga usapan tungkol sa pera. Tama naman yon. Paubos na rin naman itong kinakain natin. Mas magandang mamaya na lang pag-usapan ng pera. Maiintindihan ng kanin at bopis kung bakit kailangan na natin pag-usapan ito. Sige na nga. Kakagat na kami. Anong meron? Kumuha ako ng lupa sa probinsya ng lola nyo. Ano? May masama ba sa sinabi ko? Bakit kayo kumuha ng lupa nang hindi man lang muna nagsasabi sa amin? Lalo na sa akin. Nagkakaubusan na kasi ng mga lupa ngayon. Kaya nung sinabi sa akin ng pinsan ko na merong nagbebenta ng lupa ron sa amin, kinuha ko na. Pwede naman daw hulugan. Hindi niyo pa yung binayaran? Kahit down payment wala pa kasi malayong kamag-anak naman natin ang nagbenta kaya ayun, nagtiwala sa akin. At kaya nyo ba to sinasabi sa akin ngayon Kasi kasi... naniningil na ng down payment. Kailangan na raw bago matapos tong buwan. Akala ko po ba okay lang kahit walang down payment? Kailangan na rin daw kasi nila yung pera eh. Tsaka para mabawasan na yung babayaran natin sa susunod. Nay, alam nyo naman pong may utang pa tayong binabayaran. Pakalahati pa lang ang nababayaran ko.
Tapos ngayon magdadagdag na naman kayo ng bagong babayaran ko. Sana man lang hindi niyo muna kinuha ang lupang yun. Tama naman si Kuya Leon, Nay. Hindi praktikal na kumuha ng panibagong babayaran ngayon. Mas mainam kung tatapusin muna yung binabayarang utang ni Kuya bago kayo magdesisyon na kumuha ng lupa. Ano bang hindi tama ron? Praktikal nga na kumuha ako ng lupa. Hindi naman habang buhay uupa tayo. At hindi habang buhay kasama ko kayo. Alam ko, balang araw, aalis na rin kayo sa poder ko at bubuo na ng sarili ninyong pamilya. Gusto ko lang ng sarili kong lupa na mapapatayuan ng bahay para kahit iwan nyo na ako ron, ayos na ako. Total, doon din naman talaga ang punta ko. Alam kong abandonahin nyo rin ako. Dinaan nyo na naman kami sa ganyan, Nay. Nangonsensya pa nga. Pag ikaw, pinost ni na Kuya Leon sa Facebook. Hindi ka dapat nakikisali sa usapan, Bambi. Wala kang nayaambag sa bahay na ito. Sorry po, Nay. Sinusubukan ko lang naman pong magbiro para hindi na bumigat lalo yung usapan. Hindi ko kailangan ng biro mo. Ang kailangan ko, manahimik ka. Para akong sinampal sa sinabi ni nanay sa akin, Papa Dudut. Oo, at wala pa akong ambag. Lalo't patapos pa lamang ako sa pag-aaral. Si Kuya Leon din ang nagpapaaral sa akin at si Ate Joy naman ang nagbibigay ng baon sa akin. Walang trabaho si nanay, nasa bahay lamang siya at inaasikaso kaming magkakapatid. Kaya parang napahiya ako na sumabad sa usapan dahil alam kong wala pa akong naitutulong sa pamilya namin. Natahimik na rin ako noon, ganon din sina Kuya Leon at Ate Joy. Nakatungo lamang silang dalawa habang nilalaro na lamang ang natitirang pagkain sa mga plato nila. Patuloy pa rin si nanay sa pagbibida sa kagandahan ng pagkakaroon ng sariling lupa. Nainis lamang ako nang biglang madula si nanay at sinabing magandang makabili kami ng property para may ipamukha sa mga taong nang da-down sa amin. Pangyabang lang pala, para lang may mapatunayan. Nakakainis talaga, Papa Dudut. Pagkatapos ng hapunan, pumasok na si Ate Joy sa kwarto namin. Si nanay na ang naghugas ng mga pinagkainan dahil good mood ito. Nagawa na kasi niyang mapapayag si Kuya Leon tungkol sa lupang kinuha niya. Ako naman ay nasa sala lamang at nagmamasid kay Kuya Leon na nasa bahay lamang o sa labas ng bahay. Nakabukas ang pintuan kaya nakikita ko kung paano siyang palakad-lakad at tila malalim ang kanyang iniisip. Sinulyapan ko si nanay at busy pa rin po ito sa paghuhugas. Kaya naman tumayo na ako sa pagkakaupo sa sofa at lumabas para puntahan si kuya. Sinarado ko ang pintuan para hindi marinig ni nanay ang magiging usapan naming magkapatid. Papa Dudut. Kuya? Bambi, bakit nandito ka sa labas? Hindi ka pa ba matutulog? Wala naman pong pasok bukas. Ikaw, bakit nandito ka pa sa labas? Mga ganitong oras, naghihilig ka na dapat. Hindi ako makatulog. Dahil ba sa naging usapan yun ni nanay kanina? Kasali na yun. So meron ka pang ibang iniisip? Marami. Dumagdag lang sa bigat yung sinabi ni nanay tungkol sa lupa. Baka naman pwede pang umatras si nanay dun sa pagbili ng lupa. Total, sabi niya naman, wala pa siyang inaabot na bayad. Hindi aatras si nanay, sigurado ako. Pag may gusto siya, gagawa talaga siya ng paraan para ipakuha sa akin yun. Tama ka rin naman. Ay, ang nanay talaga, hindi na nadala. Alam namang malaki pa ang utang natin. Mabuti nga kahit papano nag-aabot si Joy sa akin. Kung wala siya, hindi ko na alam kung paano mapagkakasyang sahod ko para sa ating lahat. Sorry kung wala akong maiambag, Kuya Leon, ha? Magmamadali na lang ako makatapos para makapag-abot na rin ako. Hindi mo naman kasalanan. Dapat nga hindi talaga tayo nagbabayad ng utang na yun eh. Pero wala naman tayong magagawa. Sino pa bang ibang aasahan ni nanay? Anong plano mo na ngayon, Kuya? Paano mo mababayaran yung lupang kinuha ni nanay? Sa totoo lang, hindi na yan ang pinakamalaking problemang iniisip ko ngayon eh. Meron pang iba? Dahil na naman ba kay nanay? Ano na naman bang ginawa niya? Hindi tungkol kay nanay. Tungkol sa girlfriend ko. Parang alam ko na kung ano yan.
Naiinip na siya. Gusto na niya magpakasal kami para makabuo na kami ng pamilya. Nag-aalala na siya kasi 35 years old na siya. Baka raw mahirapan na kaming makabuo sa edad niya. Gusto mo na bang magpakasal? Kaya mo bang magtago ng sikreto? Oo naman, kuya. Wag na wag mong ipagsasabi to. Lalo na kay nanay. Maski na kay Joy. Promise, ano ba yun? Gusto ko na lang magpakasal para makatakas na sa responsibilidad ko sa pamilya na to. Ay, Dismayado ka ba? mas doon ako kinakabahan. Kasi kung aalis ka na at mag-aasawa, paano na kami? Ay, alam niyo naman kayo ang dahilan ko kung bakit alanganin akong pakasalan ng girlfriend ko. Kahit lagi na niya akong tinatakot ng hihiwalayan, hindi ko pa rin kayo magawang pabayaan. Pero nakakatukso lang kasi natakasan na kayo para makapagsimula naman ako. Naiintindihan kita, kuya. Hindi naman kasi biro tong pagsalo mo sa amin. Pero mahal ko kayo, kaya hindi ko kayo mabibitawan agad. Kapag nagpakasal na kayo, tutulong ka pa rin ba sa amin? Gagawa ko ng paraan. Mababawasan nga lang ang may aabot ko. Ay, paano mo kaya mapapaliwanag yan kay nanay? Kasi sigurado ko, hindi niya tatanggapin na babawasan mo ang iaabot sa amin. Lalo't kumuha na siya ng dagdag na babayaran. Ipapaliwanag ko sa kanya sa susunod. Aayain mo na talaga ang girlfriend mo na magpakasal? Sasabihan kita. Medyo nagdadalawang isip pa rin naman ako eh. Natatakot pa ako sa responsibilidad. Nakakatrauma tong iniwang problema ni tatay sa akin. Tapos magdadagdag pa si nanay ng bubuhatin mong bayarin sa susunod. Nakakatrauma ang mga magulang natin. Ay, ano kaya ang pakiramdam na mapunta sa mga magulang na hindi inaasa sa mga anak ang kapalaran nila? Ano nga kayang pakiramdam? Yon ang naging paulit-ulit na tanong ko hindi lang kay Kuya Leon kundi pati na rin sa sarili ko. Aminadong malaki ang inggit ko sa mga kaklase ko, ang mga magulang kasi nila papadudot ni minsan ay hindi humingi ng piso sa kanila. Natahimik nga si Kuya Leon sa naging tanong ko. Sa pananahimik niya ay naramdaman ko ang bigat na dala-dala niya. Kung ang ibang mga magulang ay pinamamanahan nila ng pera at ari-arian ng kanilang mga anak, kabaliktaran naman ang mga magulang namin sa amin. Pinamanahan kami ng mga utang at ibang mga gastusin. Naawa tuloy ako kay Kuya Leon lalo't siya ang panganay at siya ang may pinakamalaking responsibilidad sa amin. Hindi pa nakatulong na siya ang lalaki sa amin. Dahil sa kanyang kasarian, siya tuloy ang inatasan para maging bagong padre de pamilya sa amin. Anong takas niya roon? Pinalipas lang namin ang halos 15 minutos na pananahimik bago kami nagpasya na pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan namin si nanay na nakikipag-usap sa kanyang cellphone. Kausap nito ang isang kasamahan niya sa simbahan. Pinagmamalaki niya na niregaluhan siya ni Kuya Leon ng lupa sa probinsya. Napailing na lamang kaming pareho ni Kuya sa mga narinig namin. Nagpasya na lamang kaming pumasok na lamang sa mga kwarto namin. Hanggang sa mga kwarto namin ay dinig namin ang pagbibida ni nanay sa mga tinatawagan niyang kakilala. Tuwang-tuwa siya sa lupang ipapaako niya kay Kuya Leon. Naaawa naman ako sa panganay namin lalo't alam kong sa aming dalawa. Siyang higit na nakakarinig sa mga sinasabi ni nanay dahil halos kadikit lang ng salang kwarto niya. Napatanong na lamang ako. Paano kaya makakatulong noon si Kuya? Paano siya makakatulog noon ngayong naririnig niya ang panibagong pabigat sa kanyang likod, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, panay pa rin ang pagsabi ni nanay tungkol sa down payment sa lupang kinuha niya. Hindi pa rin makapag-abot noon si Kuya sa kanya para sa lupa. Sinabi niyang naiayos na niya ang budget para sa mga pangangailangan namin at hindi pa niya maisisingit doon ang para sa down payment ng lupa. Bilanggit pa nga niya na kailangan niyang magtipid dahil patapos na ang pag-aaral at malaki ang gagastusin bago ako makapagtapos. Ayos lang na ginawa niya rin akong dahilan para hindi siya mag-abot ng pang-down payment ni nanay sa lupa. Kahit gamitin pa niya akong rason sa ibang mga gustong ipabili ni nanay ay ayos lang talaga sa akin, Papa Dudut.
para matigil na rin si nanay sa pagkuha ng mga bagay na hindi naman kayang bayaran ni kuya. Pansin ko na tumanda lalo ang itsura ni Kuya Leon dala ng stress kay nanay. Panay na rin ang iwas niya sa amin ni Ate Joy. Nakakahalata man si Ate Joy sa mga pinagdadaanan ni Kuya Leon pero pinili niyang huwag na lamang abalahin pa si Kuya. Tulad nga ng dati, inobserbahan na lamang niya si Kuya Leon at si nanay. Hanggang isang araw ay napansing bago si Ate Joy kay Kuya Leon. Alam kong may nabatid ito na naobserbahan niya kay Kuya Leon. At mukhang tama nga na merong pasabog si Kuya. Sinabi niya yon habang nasa kalagitnaan kami ng hapunan. Masarap ang hapunan namin noon. Bumili si Kuya sa paboritong fast food ni nanay ng pritong manok at palabok. Hindi pa niya sahod pero nagawa niyang ibigay ang pagkain na gusto ni nanay. Doon mas lalong nakatunog si Ate Joy. Kahit masarap ang pagkain, alam niyang mahihirapan siyang lunukin yon sa mga sasabihin ni Kuya Leon, Papa Dudut. Mabuti naman at nakatikim ulit ako ng paborito kong pritong manok. Ang sarap ng gravy. Ang sarap ihalo sa palabok. Iba talaga ang timpla ng fast food na yun, ano? Enjoy na enjoy ka riyan, Naya. Oo naman. Paminsan-minsan lang bumili si Kuya Leon mo ng pagkain sa labas. Ang kuripot kasi. Gusto lagi na magluto na lang ako. Hindi naman kasi praktikal na palagi tayong bibili sa fast food. Tsaka hindi maganda sa kalusugan nyo. Nirason pang kalusugan ko ayaw mo lang talagang pasiyahin ng tiyan ko. Bihira mo nga itong gawin, Kuya Leon ano bang meron? Grabe naman. Iniisip mo bang may iba akong motibo? Nung last time na nilibre mo kami ng pagkain sa labas, binalita mo sa amin na may girlfriend ka na. Ay, naalala ko yan. Nag-away pa tayo nun, Leon. Binigla mo ako Isipin mo, nagnobya ka bigla nang hindi man lang iniisip kung anong magiging epekto nun sa budget natin dito sa bahay. Matagal na yon, Nay. Nairaos ko pa rin naman kayo kahit nagkaroon ako ng girlfriend. Pakiramdam ko nga yung nobya mong madalas na nakikinabang sa ekstrang pera mo. Siyang madalas na pinapakain mo ng pritong manok at palabok. Nakakaselos naman. Siya nga itong nanlilibre sa akin palagi kasi alam niya ang sitwasyon ko rito sa bahay. Ay mabuti naman. Kami lang dapat ang makikinabang sa sahod mo, no? Si nanay talaga, pasmadong bunganga. Kumain ka na nga lang dyan. Baka mamaya tumigil na si Kuya Leon sa panlilibre sa atin. Sige ka. Baka nga tumigil na rin siya sa pagsusustento sa atin. May gusto sana akong sabihin. Ko, sinasabi ko na nga ba Nagpasya na po kami ng girlfriend ko na magpakasal. Talaga? Matutuloy na? Masaya ako para sa inyo, Kuya. Anong masaya? Hindi mo na naman pinag-iisipan yung sinasabi mo, Bambi. At mas lalong hindi mo pinag-isipang mabuting desisyon mo, Leon. Matagal ko na po napag-isipan to, Nay. 40 na ako. Nasa tamang edad na ako para magpakasal. Kahit 40 ka na, hindi ka pa rin dapat magpakasal. Alam mo namang buhat mo pa kaming pamilya. Gagraduate na tong si Bambi. Hindi mo man lang matiis na wag munang ikasal bago magsuot ng toga tong bunso nyo. Ako na lang po ang gagawa ng paraan sa gastusin sa graduation ko para maikasal na si Kuya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Bambi, na hindi ka pwedeng sumali sa usapang ganito? Kapag hinintay ko bang makapagtapos si Bambi, pwede na ako magpakasal? Paano naman ang lupa na kinuha ko? Paano ng down payment doon? Sinasabi ko naman sa inyo na bitawan nyo na habang hindi pa tayo nakakapaghulog. Bakit ko bibitiwan? Gusto ko ang lupang yon. Gusto ko na tuloy makuha agad yon dahil dyan sa pagpaplano mong mag-asawa na. Tama lang ang desisyon ko talaga. Iiwan nyo rin ako. Kaya kailangan ko na rin ng sariling lupa para makapagpatayo ng bahay ko. At sino naman ang inaasahan yung magpapatayo ng bahay para sa inyo? Mabuti at sumabat ka sa usapan. Kasi kung ipipilit ng Kuya Leon mo na magpakasal, alam mo na kung sinong kukuha ng responsibilidad niya. Huwag niyo naman sanang idaan sa ganitong usapan, Nay. Kailangan ko bang mangonsensya talaga dahil lang sa pagpapakasal ko? Pinili mo ang iba kaysa sa aming pamilya mo. Kainin ka sana ng konsensya mo. Napatayo na lamang sa hapagkainan si Kuya Leon at naiwan kami ni Nanay at Ate Joy. Tahimik lamang kami ni Ate Joy at inoobserbahan ko si Ate Joy.
Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hindi niya alam kung ano ang unang mararamdaman at makakaramdam ba muna siya ng sama ng loob dahil ipapasa na sa kanya ang isang bagay na hindi pa siya handa. O makakaramdam siya ng awa kay Kuya Leon dahil matagal na rin namang inako ni Kuya ang lahat ng obligasyon. Binaling ko naman kay Nanay ang atensyon ko pagkatapos kay Ate Joy. Parang hindi naapektuhan si Nanay sa mga emosyon ng mga anak niya na lumabas sa usapang yon. Doon ako nakaramdam ng lungkot. Hindi ko nga naipagtanggol man lang si Kuya. O di naman kaya ay madepensahan ang sarili ko. Para akong parte lang ng audience noon at hindi dapat makialam sa mga aktor dahil makakasira lamang ako. Nawalan na rin ako ng gana sa kinakain at nagpaalam na ako para tapusin ang assignment ko. Sinundan na rin ako ni Ate Joy papasok sa kwarto at naiwan si Nanay na nilalantakan pa rin ang palabok at pritong manok. Sa paglipas pa nga ng mga araw at linggo, biglang nagpasya si Kuya Leon na magsama na sila ng karelasyon niya. Kinabiglan naming lahat yon. Ibig sabihin mas mapapaaga ang pagkaputol ng sustento niya sa amin. Doon ko nga mas lalong nakita ang problemang itsura ni Ate Joy. Ang problemadong mukha niya, wala na siyang kawala. Alam niyang siya na ang susunod na aako sa responsibilidad sa pamilya. Nang tuluyan na ngang makaalis si Kuya Leon, si Ate Joy ang nagpatuloy sa pagbabayad ng mga gastusin sa bahay at sa mga utang namin. Nakiusap siya kay Nanay na huwag munang magbibigay ng down payment sa lupang kinuha niya dahil naninibago pa ito sa pagbabayad ng mga gastusin sa bahay. Pumayag man noon si Nanay sa kahilingan ni Ate Joy ay kita pa rin naman sa kanya na masama ang loob nito. Mabuti na nga lang daw at malayong kamag-anak ang pinagkuhanan ni Nanay ng lupa kaya hindi pa rin yon binigay sa iba kahit na hindi pa kami nakakapagbayad. Sa paglipas ng mga buwan nanlibre si Ate sa paboritong fast food ni Nanay. Alam ko na ang susunod na mangyayari, Papa Dudut. Saan daw ba pumunta si Nanay? Lalamig na tong pritong manok at palabok oh. Alam mo namang mabilis ka bagay nyo kapag makakakain ng malamig na palabok. Sabi niya dadaan lang daw siya sa simbahan para makausap si pastor. Magkukumpisal na ba siya sa mga ginawa niyang kasalanan sa ating magkakapatid? Ikaw talaga, ate. Ang lalim na ng galit mo kay Nanay, ah. Ikaw ba namang biglayin sa mga obligasyon eh? Pero naiintindihan kita. Kayo ni Kuya Leon. Parehas tayo. Naiintindihan ko rin naman si Kuya Leon kung bakit mas pinili na lang niyang magpakasal. Ate, Ano yun? may dahilan ba kung bakit may pritong manok at palabok ngayon sa mesa natin? Bakit ka biglang bumili ng paborito ni Nanay? Masama bang maging mabuting anak? Yung anak na nanlilibre kahit walang okasyon at rason? Nakakapraning na kasi kapag may pritong manok at palabok. Pakiramdam ko may ibabalita kayong hindi maganda palagi. Tapos maha-high blood na naman si Nanay. Akong bahala. Bambi! Andito kami na sa kusina. Aba, totoo ba itong nakikita ko? Pritong manok at palabok? Asan ang gravy? Nasa lababo po, Nay. Teka at kukunin ko. Nakalimutan naming ilagay dito sa mesa. Oh, heto na po ang gravy. Mainit-init pa yan. Ang init nga ng gravy. Maganda to sa sikmura ko. Mabilis ako matutunawan. Ay, ano bang okasyon? Bakit biglang may paganito? Wala naman, Nay. Nag-crave lang ako bigla sa pritong manok at palabok. Kaya na tayo. Naku, ingat ka riyan sa cravings na yan, Joy, ha? Yung anak ng kasama ko sa simbahan, nag-crave daw ng peanut butter at saging. Kinabukasan, nalaman na buntis na pala. Akala mo cravings lang. May bata na pala sa tiyan. Ang lala. Kaya ikaw, Bambi, subukan mo lang na mag-crave bago ka gumraduate. Lagot ka talaga sa akin. Katakot naman yung pagbabanta nyo. Para kayong mangangalkal lang tiyan. Hindi po ako magpapabuntis, Nay. Kalmahan nyo lang.
Gagraduate akong single at regular ang monthly period. Ay mabuti naman. Oh, kumain na tayo. Ako ba, Nay? Hindi niyo ba ako tatanungin kung bakit bigla ako may cravings? Huwag mong sabihin... Magiging lola na kayo! Magiging tita na ako! Buntis ka? Sigurado ka? Nagpa-check up na po ako. Mahigit 1 buwan na akong buntis. Alam mo na ba kung babae o lalaki ang magiging pamangkin ko? Hindi pa, pero sigurado akong tao to. Sana babae para... Tumahimik ka, Bambi. Nay, ano po bang masama sa sinabi ko? Basta tumahimik ka na lang para makapag-isip ako kung paano sa sermonan tong ate mo. Nay, anong mali naman sa nangyari sa akin? Blessing po ito para sa akin. Alam niyo ba kung gaano kahirap magbuntis sa edad ko? Blessing sa'yo? Parusa sa akin. Nay, paano naman naging parusa sa inyo yun? Hindi ko naman pinapaako sa inyo magiging anak ko. Pero tatapusin mo na rin ang pag-ako sa responsibilidad mo sa amin. Kaya nga siguro blessing to para sa akin. Lahat na lang kayo gumagawa ng paraan para talikuran ako. Hindi naman namin kayo tinatalikuran, Nay. Magsusustento ka pa rin ba kahit magkakaanak ka na? Sabihin mo nga sa akin. Susustentuhan ko kayo hanggang makatapos si Bambi. At pagkatapos nun, tapos na ang obligasyon ko sa inyo. Paano ang lupa ko? Sa unang pagkakataon ay hindi nakakain si nanay ng paborito niyang pritong manok at palabo. Kahit umuusok pa sa init noon ng gravy, hindi pa rin niya magawang ibuhos sa palabok para lantakan. Sa unang pagkakataon din ay masayang nakakain si Ate Joy at ganado niyang nilantakan ang mga nasa mesa. Pinaalam pa niya kay nanay ang gravy na kung pwede sa kanya na lamang dahil lumakas ang paglilihi niya roon. Nakatulala lang si nanay sa lababo. Alam kong pinoproblema niya noon ang lupang gusto niyang makuha. Hindi rin ako makakain noon kahit gaano kasarap ang chicken na paborito ni nanay na nasa harapan ko. Hindi ko magawang damputin yon at ilagay sa bibig ko. Bigla ko naramdaman ang pagkawala ng gana ni Ate Joy nang ibalita ni Kuya Leon na magpapakasal na siya. Umikot lang sa akin ang lahat. Hindi na nga nakakain pa si nanay at dumiretso siya sa kwarto at hindi na nagpaalam pa sa amin. Sinubukang makipagkwentuhan ni Ate Joy sa akin pero nagpaalam ako sa kanya. At sinabing aayusin ko lang ang huling mga assignment ko sa klase. Hinayaan naman ako ni Ate Joy na pumasok na sa kwarto. Patuloy pa rin siya sa pagkain at siya na rin ang umubos sa pagkain ko. Pagkapasok ko sa kwarto ay sinubukan kong buklatin ang notebook ko para simulang gawin ang assignment ko. Pero hindi makapag-focus ang utak ko roon. Lumilipad ang utak ko sa pag-iisip kung paano ako kaagad makakahanap ng trabaho pagka-graduate ko at kung paano ko mapagkakasya ang sahod ko sa pagbabayad ng utang namin at pagsusustento sa pangangailangan sa bahay. At paano kung isingit muli ni nanay ang tungkol sa lupa na gusto niyang mabili? Paano ako makakaangal gayong mag-isa ko na lamang at wala nang kakampi? Dahil aalis na si Ate Joy sa bahay oras na makapagtapos na ako sa pag-aaral. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng laman ng notebook ko. Yun nga lang ay mga luha yon. Dala ng takot sa haharapin kong responsibilidad para sa pamilya ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas sa mga araw at nakapagtapos na ako sa pag-aaral at masaya na si Ate Joy na makakawala sa obligasyon niya. Napilitan akong maghanap kaagad ng trabaho pagkatapos ko sa pag-aaral. Hindi naging madali yon at nakiusap pa ako kay Ate Joy na kung pwedeng humingi pa ng 1 buwang palugit sa sustento at pagbabayad ng utang namin bago siya tuluyang makagraduate sa responsibilidad sa amin. Pumayag naman siya. Naawa rin kahit papaano. Sa loob ng 1 buwang yon ay sinikap kong makahanap kaagad ng trabaho at sa awa naman ng Diyos ay nakahanap naman ako pero hindi ganong kalaki ang sahod. Sinabi ko yon kay nanay at malungkot na lang niyang tinanggap ang katotohanan na hindi ko pa agad mabibili ang gusto niyang lupa. Nawala na halos ng gana si nanay sa akin. Ako na kasi ang last card niya sa pamilya para iahon si nanay sa hirap.
Hindi pala ganon kadali. Pinakamahirap pa sa akin dahil wala nang ibang susunod sa akin para akuin ang responsibilidad sa bahay. Tinipid ko ang sahod ko sa abot ng makakaya ko. Hindi ko hinayaan na magkaroon ako ng cravings o pangunahan ng inggit kapag nakikita ko ang mga katrabaho ko na nabibili ang mga gusto nila para sa sarili nila. Hindi ako nagkaroon ng kaibigan sa trabaho dahil umiiwas akong gumastos sa tuwing nagkakayayaang lumabas. Diretso, uwi ako lagi. Nagkakasya ako sa mga tira-tirang ulam namin sa hapunan para gawing baon kinabukasan. Kaya ko naman yon. Ang hindi ko lang kinakaya ay ang pangpe-pressure ni nanay para mabili ko na ang lupang gusto niya. Muli na naman niyang binanggit yon habang naghahapunan kami, Papa Dudut. May balita na ba kina Ate Joy at Kuya Leon mo? Hindi pa sila nagre-reply nung last na kinumusta ko sila sa Facebook. Mukhang nakalimot na. Hindi naman po siguro. Busy lang din talaga. Lalo malapit ng mga anak si Ate Joy. Tapos buntis na rin yung asawa ni Kuya Leon. Iniwan nilang responsibilidad dito sa bahay para bumuo ng panibagong responsibilidad sa labas. Ano bang klaseng pag-iisip yon? Desisyon naman po nila yon, Nay. At mula ngayon, makikinig ka sa mga desisyon ko para sa ikabubuti natin, ha? Huwag na huwag kang gagaya sa mga kapatid mo na tinakasan ako. Kahit gustuhin ko man, ako na ang last card sa pamilya na to. Anong last card? Wala po. Tapusin mo na nga lang yung kinakain mo dahil may pag-uusapan pa tayo mamaya. Tungkol na naman po ba yan sa lupa? Meron pa bang iba? Ang tagal nang naiatras ang pagbili ng lupang gusto ko. Nakakahiya na sa pagbibilhan ko. Kesa naman nakapag-down na noon, di ba ka naremata lang yung lupa ngayon dahil hindi talaga kayang bayaran? Panay nang tawag sa akin ng may-ari ng lupa. Hindi na mapakiusapan. Tinatakot na ako na marami na raw gustong bumili ng lupang yon. Di ibenta niya kamo sa iba. Sige, pasamain mo pa lalo ang loob ko. Pinaasa na nga ako ng mga kapatid mo tapos ikaw naman tong magpapagsak ng pag-asa ko. Sinasabi ko lang ang totoo at praktikal, Nay. Hindi ko po talaga kaya na bilhin ang lupang yun. Tingnan niyo ngang puro interes na lang ang nababayaran ko sa mga utang natin. Problema ko ba yon? Kung nakahanap ka sana ng magandang trabaho, di sana malapit na nating matapos ang utang natin ngayon. Hindi naman ganun kadali na makahanap ng malaking pasahod na trabaho, lalo't kakatapos ko lang sa pag-aaral. Maswerte nga po na nakahanap pa rin ako kahit fresh graduate ako eh. Sagot yan ng mga tamad magsumikap sa paghahanap ng mas maayos na trabaho. Tuwing day off mo kasi, huwag ka nang magkulong dito sa bahay. Kung hindi ako magkukulong dito sa bahay, mapapagastos lang ako sa labas. Hindi ko sinasabing maglamyerda ka. Ang gusto kong puntuhin, gamitin mong day off mo sa paghahanap ng sideline o di kaya paghahanap ng mas magandang trabaho para makalipat ka na agad. Hindi pa ako pwedeng makaalis sa trabaho dahil nakakontrata pa ako. Pwede namang takasan ng kontrata, uso naman mag-awol ngayon. Tinuruan niyo pa ako ng mali. Alam niyo namang pinapaganda ko pa ang pangalan at reputasyon ko. Tapos papayuhan niyo ako ng ganyan? Wala nang pupuntahan ng magandang reputasyon ngayon, Bambi. Lagi niyong sinasabi na maging praktikal at wais. Bakit hindi mo ngayon gawin? Bakit hindi ka maghanap ng mas mataas magpasahod na trabaho para maiwan mo na yung bulok mong trabaho ngayon? Hindi kasi ganun kadali, Nay. Kailangan ko pa ng experience. Maganda pa rin tong trabaho ko para pang dagdag pabango sa resume ko kapag umalis na ako ron. Ang tigas din ang ulo mo. Mana kayo ng mga kapatid mo sa tatay niyo. Kung bakit naman kasi siyang naunang mawala rito sa mundo, sana ako na lang para hindi na ako nakakaranas ng hirap sa mga anak ko. Huwag namang magsalita ng ganyan, Nay. Nakakawalang gana sa pagkain eh. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko, walang mali rito. Tatahimik na lang po ako para matapos na tong pagtatalo natin. Kung kailan gusto na kita magsalita, saka ka biglang mananahimik. Samantalang dati, panay ang sabat mo sa amin ng mga kapatid mo kahit hindi naman hinihingi ang opinion mo. Nay, mag-usap na lang po tayo mamaya, okay lang po ba? Gusto ko sanang ma-enjoy tong pagkain. Bigay respeto na rin sa grasyang natanggap natin. Kung tatahimik ako ngayon habang kumakain ka, maaasahan ko bang mapag-uusapan natin mamaya ang lupa na gusto ko? Oo na lang po.
Doon na nasiyahan si nanay sa pinangako kong mapag-uusapan namin ang tungkol sa lupa na gusto niyang mabili. Ako naman tong nawala ng gana. Nakatingin na lamang ako sa plato ko habang nagko-compute kung kaya ko bang maisingit sa sahod ko ang lupa ni nanay. Para matigil na sana siya sa kakasermon at kakaparinig sa akin tungkol doon. Ang lungkot ko sa totoo lang. Wala nang mga kapatid ko na pwedeng kumampi sa akin. Kahit panay ang message ko noon sa kanila ay ayaw nila akong replyan. Totoo nga kaya ang sinabi ni nanay na nakatakas na sila sa amin. Doon ako nasaktan. Dahil noong andon pa sila ay todo ang suporta ko sa mga plano nila. Kahit natakot ako sa mga biglang pagdedesisyon nila na umalis na sa bahay. Panakitaan ko pa rin sila ng pangunawa. Pero bakit kung ako ang nasa ganong sitwasyon ay bigla silang nawala? Nasa na yung kapalit ng suporta at pangunawa ko sa kanila? Hindi na ba yon masusuklian pa? Nagpatuloy lamang ako sa buhay kahit gaano pa yon kahirap sa akin. Halos ayoko nang umuwi pa ng bahay tuwing natatapos ang trabaho ko dahil ayokong harapin si nanay na panayang pangungonsensya dahil hindi ko siya mabigyan ng magandang buhay. Sa akin napunta lahat ng sama ng loob ni nanay at wala akong mapag-abutan noon dahil kaming dalawa na lamang ang nasa bahay. Napagod na akong kumustahin at magpasaklolo sa mga kapatid ko. Hanggang isang hapon, nagulat na lamang ako nang bigla silang dumating sa bahay. Wala noon si nanay dahil nasa simbahan pa ito. Mukhang sinadya nilang pumunta kung kailan hindi nila maaabutan ang aming ina, Papa Dudut. Kumusta ka na rito sa bahay natin, Bambi? Mabuti naman at nagawa niyo pa akong kumustahin. Nakita mo naman siguro sa mga post ko sa Facebook. Busy talaga ako. O sige, Nangayayat ka. Nagkasakit ka ba? malapit na. Huyog mo namang ipanalangin. Wag no? Kasi kung hindi, walang ibang aasahan si nanay. Kawawa naman siya. Kaya nga kami pumunta rito para tulungan ka. Nakapag-usap na kami ni Kuya Leon sa sitwasyon mo. Alam naming nahihirapan ka na. Hindi niyo alam kung gaano kahirap tong sitwasyon ko ngayon. Sa akin na binubunto ni nanay ang lahat ng sama ng loob niya sa inyo. Pero tandaan mo na bago ka, kami munang unang pinagbuntunan ng galit ni nanay. Kami ang unang inasahan niya sa lahat. Pero ako na ang huli at mas malaki ang pressure na to sa akin. Sorry kung umabot ka sa ganito ha. Wala namang may gusto nito eh. Kaya tumakas kayo. Oo, tumakas talaga kami. Kasi gusto namin magkaroon ng sarili naming buhay. Gusto naming ma-enjoy yung pinaghihirapan namin. At ako, wala akong karapatang gumaya sa inyo? Wala akong karapatang ma-enjoy ang pinaghihirapan ko? Kaya nga kami nandito para tulungan ka sa sitwasyon mo. Tutulungan niyo na ba akong magbayad sa mga utang natin? Mag-aambag na ba kayo sa lupa na gusto ni nanay? Yan ang malabo. Alam mo naman ngayon pa lang kami nakakabawi sa lahat. Eh di wala rin naman pala kayong maitutulong sa akin. Bakit pa kayo pumunta rito sa bahay? Bakit niyo pa sinabi na tutulungan niyo ako? Matutulungan ka namin sa ibang paraan. Tulad ng ano? Mamadaliin na namin to bago dumating si nanay. Ano nga ang gagawin? Tulad ng ginawa namin. Gusto niyong magpakasal ako? Magpabuntis? Eh wala nga akong oras para magkaroon ng karelasyon. Natatakot pa nga akong magpaligaw kasi baka makihati ako sa gastos kapag nakipag-date ako. Makakaisip pa tayo ng paraan bukod sa mga ginawa namin. Gusto niyo na rin ako makatakas dito? Nakokonsensya man kami kay nanay, pero mas nakokonsensya kami sa'yo. Ngayong binanggit niyo yan, nakokonsensya na naman ako. Pigilan mo kung gusto mong makalaya rito. Ate Joy, hindi ganun kadali yun. Araw-araw akong pinapalamo ng konsensya ni nanay dahil sa pag-iwan niyo sa amin. Sa tingin niyo, hindi pa namamahay ang konsensya sa puso ko? Ganyan din naman ang ginawa sa amin ni nanay noon. Pero iba ang kaso ngayon. Kasi ako na tong pinakahuling aako sa obligasyon ng pamilya. Hindi ko naman na kayo pwedeng asahan sa sustento dahil may mga pamilya na kayo. Nanalo na kayong makatakas dito. At ako, kahit makatakas ako rito, paano si nanay? Iwan mo! Alam kong hindi naging ganun karesponsable si nanay sa atin. Pero nanay natin siya. Wala na siyang ibang aasahan, wala siyang trabaho.
Saan siya kukuha ng panggastos para sa sarili niya? Paano niya mababayaran ang utang natin? Paano ang pangarap niyang mag-retire sa probinsya? Hindi ako handang ipagkait yun sa kanya. Nilamon ka na nga ng panggigil trip ni nanay. Sigurado ka bang ayaw mong matulungan ka namin makatakas dito? Kasi kung aalis ka rito, paniguradong mapipilitan si nanay na maghanap ng trabaho para sa sarili niyang pangangailangan. Kung yung utang natin, pwede namang takasan na rin yun. Hindi naman na nila hahabulin si nanay dahil matanda na siya. Baka kampihan pa siya ng mga pulis kapag sinumbong siya. Naisip ko nga rin yan. Basta magpapakalayo-layo lang tayong magkakapatid. Hindi na makakahabol ang pinagkakautangan ng pamilya natin. Kahit si nanay lang ang mahabol nila, wala rin naman sila magagawa kung walang pambayad si nanay eh. Marami namang gumagawa ng ganito. At saka isa pa, sino namang magbabawal sa atin na hindi yun gayahin? Sa naulit na pagkakataon ay natahimik ako sa usapan naming pamilya. Ang kinaibahan lamang noon, ako ang nagdesisyon na manahimik at hindi dahil pinilit ako. Hindi kasi ako makapaniwala sa mga narinig ko sa mga kapatid ko. Kaya talaga nilang masikmura na iwanan si nanay at hayaan na ang utang namin. Oo, totoo hindi naman kaming magkakapatid ang nangutang doon pero ang utang na yon ay dahil sa kagustuhan naming madugtungan pa ang buhay ni tatay. Kaya gumawa si nanay ng paraan para makautang para pangbayad sa ospital. Pero hindi nga rin talaga kinaya ng katawan ni tatay at ang pagninegosyo noon ni nanay ay para panimula noon na umahon. Pero minalas lang talaga kaya napunta sa wala ang mga inutang niya para doon. Nagdiskusyon pa sina Ate Joy at Kuya Leon ng ilang sandali. Hindi ako nakisali sa kanila at ang dami nilang naisip na pwedeng paraan para makatakas ako sa obligasyon. Pero nawalan ako ng gana na makisali sa kanila. Napansin nila ang pananahimik ko at sinabi nilang lumabas muna kami at kumain sa paboritong fast food ni nanay. O-orderan daw nila ako ng pritong manok at palabok. Libre na raw nila para makakain naman daw ako ng masarap. Ipagti-take out din nila si nanay para maibalita ko na rin daw ang plano ko na kumalas sa obligasyon. Kampante sila na makakapag-isip sila ng magandang dahilan para tuluyan kong abandonahin si nanay. Hindi pa rin ako umiimik. Inayaan ko lamang silang magsalita at nang matapos ang usapan ay inasahan nila na may mapipili na akong rason para talikuran ang obligasyon sa pamilya namin. Hindi na nila ako hinatid pa uwi pero tinutuon nila na pinag-take out ako ng pritong manok at palabok para kay nanay. Nakapatong lamang yon sa aking hita at ramdam ko ang init ng mga pagkain yon habang lulan ako sa jeep. Pagkarating ko sa bahay, masaya akong sinalubong ni nanay. Pinakita ko sa kanya ang dala-dala kong pritong manok at palabok. Natuwa naman siya. Sabay kaming kumain at sa kalagitnaan ng usapan ay binalita niya sa akin na kinuha siyang tagapaglinis sa simbahan at maayos naman daw ang pasahod. Matutulungan na raw niya ako sa pagbabayad ng utang namin at sa tulong ng Diyos. Sana raw ay makapag-ipon siya para sa lupang pangarap niya. Napangiti ako at muling nagkaroon ng gana sa buhay. May katuwang na ako sa obligasyon sa pamilya. Hindi ko na yon aakuin ng mag-isa. Pero dahil sa sinabi ni nanay, mas na-inspire ako na tulungan siya para mabili ang lupa na gusto niya. Magtutulungan kaming dalawa, yun na lang ang regalo ko. Hindi lang kay nanay kundi pati na rin sa mga kapatid kong minsan ay tinulungan din ako. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at nakapaghatid sana ako ng maayos na araw sa inyong lahat sa nangungunang radio station ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bambi. Dear Papa Dudut, may mga tao na todo-todo magmahal. Yung bang binansaga na silang martir dahil hindi nila magawang bitawan at iwanan yung taong iniibig nila. Pero sila rin yung mga tao na matiisin at mapagpasensya. Yun bang kahit paulit-ulit nang sinaktan ay nahahanap pa rin sa kanilang puso ang magpatawad.
Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na kahit kailan ay hindi kahinaan ang magmahal. Bago po ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lala, 33 years old, taga Sariaya, Quezon. Pero dati ako nagtatrabaho at tumira sa Pasig. Programa ninyo, Papa Dudut, ang tumulong sa akin upang magkaroon ng libangan o mga panahong huminto na ako sa pagtatrabaho dahil nagkaanak na kami ni Roy. Nagkakilala kami taong 2019 noong nag-factory worker ako sa pinagtatrabahuhan niya, kung saan delivery truck driver naman siya. Tulad ng ibang love story ay mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At dahil pareho naman kaming single ay naging madali sa aming mapalapit sa isa't isa. Noong nabuntis ako ay tinira niya ako sa bahay ng nanay sedes niya. Pangako sa akin ni Roy na pag-iipunan niya ang pambukod namin. Umasa ako sa sinabi niya pero nagtatlong taong gulang na lamang ang anak namin ay hindi pa rin kami nakaalis sa poder ng nanay niya, Papa Dudut. Nay, alam niyo na pala na may babae si Roy pero kinukonsinti niyo pa. Ha? Ano kinukonsinti ka dyan? Kilala niyo yung tinutukoy ko. Yung bagong salta na tindera dyan sa malapit na bakery na lagi niyong pinagbibilan ng pandesal. Nakalimutan niyo na siguro na nung isang araw ay kasama niyo kami ng anak ko na bumili doon tapos kinumusta ng babaeng yun si Roy. Kayo naman kung todo balita sa nangyayari sa kinakasama ko. Para yun lang. Paano mo naman naisip na babae nga yun ni Roy? Paano ko naisip? Siyempre, narinig ko kayo na nirereto siya doon. Bakit ka ba nakikinig sa usapan na may usapan? Huwag niyo na pong ibahin ang usapan. Oo, sige na. Babae nga ng anak ko yung tindera dun sa bakery. Sinasabi ko na nga ba? Pwede ba? Huwag kang matungal dyan na para kang baka. May ano pag-isipin ng mga kapitbahay natin? Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin. Wala akong pakialam. Naku, kahit kailan talaga wala kang hiyain, no? Bakit? Kayo ba meron nun? Ano sinabi mo? Bastos ka! Kayo po yung mas bastos. Pag hindi talaga ako nakapagpigil, masasabunutan kita, Lala. Alam mo yung ugali mong ganyan? Yan yung dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng anak ko. Kaya di na ako magtataka kung pinagpalit ka niya sa iba. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa anak nyo. Yan, yung pagiging maingay mo at palingkera yung madalas reklamo ni Roy sa akin. Yan po bang sumbong sa inyo ni Roy? Oo, lagi na lang malungkot yung anak kong yon. Mukhang depressed lagi kasi inaaway mo raw. Hindi totoo yan. Nag-iimbento lang siya. Ay, ginawa mo pa talagang sinungaling ang anak ko. Sinungaling naman po talaga yung anak nyo. Kanino pa ba siya magmamana? Eh di sa inyo rin na nanay niya. Aba, sumusobra ka na talaga, ha? Halika rito, para masabunutan kita. Aray ko, Nay! Nasasaktan po Dapat ako! lang yan sa'yo. Di ba naman masyadong matalim ang dila mo? Sumusobra ka na talagang babae ka. Kayo po yung sumusobra. Kayo ni Roy. Dapat talaga iwanan ka na ng anak ko eh. Kung tutuusin, wala naman siyang mapapala sa'yo. Paano walang mapapala? Dahil ba wala akong trabaho? Kawawa naman ang Roy ko. Mag-isang kumakayod para sa inyo ng anak mo. Anak din po ni Roy yung anak ko. Apo nyo rin po, kaya ano po ba pinagsasasabi nyo dyan? Basta! Simula nang dumating kayo sa pamamahay na to, parang bumigat ng pamumuhay namin. At kasalanan niyo yun. Kayo talaga ang malas sa buhay namin. Kaya huwag ka nang magulat kung isang araw, iwanan ka na ng anak ko. Papa Dudut, mag-isang anak na lalaki ng biyanang kong babae si Roy, kaya naman mahal na mahal niya ito. Bunso rin ito sa 3 magkakapatid. Ang 2 ate na kinakasama ko ay may sarili ng pamilya at wala na sa poder ng nanay nila. Laging sinasabi ni Roy na nagdadalawang isip siyang umalis sa bahay nila dahil daw maiiwang mag-isa ang biyanang ko. Pero nahihirapan akong makisama sa ugali ng nanay niya
na likas ang pagiging taklesa at pakialamera. Oo, may mga araw na magkasundo kami pero mas lamang pa rin yung hindi kami magkasundo. At kapag nangyayari yon ay mas pinipili ko na lamang na manahimik dahil nga nanay pa rin siya ng kinakasama ko. Pero sa isip ko, Papa Dudut, ay gusto ko pa rin bumukod kami para magkaroon ako ng peace of mind. Kaya lang nang dahil sa pambababae ni Roy at pangungonsinti ng nanay niya ay bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan sa dibdib ko. Sa totoo lang ay 2 taon pa lang ang anak namin noon ay napansin ko na ang panlalamig sa akin ng kinakasama ko. Siyempre bilang babae ay meron tayong instinct na baka may iba na siyang kinakalokohan. Inoobserbahan ko lang si Roy dahil ayoko ma-stress masyado sa kanya. Magaling ang mister ko, kumbaga sa kriminal ay marunong siyang magtago ng mga ebidensya. Pero wala namang lihim na hindi nabubunyag at nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa pangungonsinti ng nanay niya. Kaya nga hindi ko na napigilang sumabog ng araw na yon at manibugho, Papa Dudut. Oh, yan lang sinweldo namin. Ano to? Anong ano yan? E di sweldo namin. 500? Bakit ito lang? Magagawa ko kung yan lang. Baka nakakalimutan mo na marami akong loan. Malamang kinaltas na dyan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Patingin ang payslip mo. Ayoko nga. Anong ayaw mo? Wala na. Tinapon ko na. Roy naman, napakaliit nito. Alam mo namang may sakit yung anak natin, di ba? E akala ko ba magaling na siya? Hindi naman tumalab yung halamang gamot na pinainom ng nanay mo sa kanya. Hindi nawala yung lagnat niya. Natatakot na ako baka kung ano ng sakit ng anak natin. Masyado ka namang OA. Ayos lang yung anak natin. Paano magiging ayos? Pabalik-balik nga yung lagnat niya. Tsaka ako pa talaga yung OA, ha? Para ka namang hindi nag-aalala sa anak mo. Nag-aalala rin ako. Pero anong magagawa ko kung yan lang ang sinahod ko? Pagkasyain mo na lang. Dalhin mo sa public hospital o center yung anak natin. Doon mo ipa-check up. Baka nga makalibre ka pa. Sige, susubukan ko. Ganyan nga. Subukan mo rin manghingi ng libreng gamot. Malamang bigyan ka rin doon. Oh, ano pang binubuntong hininga mo dyan? Akala mo ba hindi na ako nakakahalata? Nakakahalata sa ano ba? Na palagi na lang kakarampot yung perang binibigay mo sa amin ng anak ko. Anak naman ng teteng. Di ka ba nakinig? Sabi ko, kaltasan ngayon. Kaya yan na lang natira. Ang sabihin mo, binigay mo yung pera mo dun sa babae mo. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kunwari ka pa. Akala mo yata hindi ko alam na naglalandian kayo ng tindera dun sa bakery na laging pinagbibila ng nanay ng pandesal. Oh, paano naman tayo napunta dun? Huwag mo akong gawing tanga. Buwisit naman, Lala. Ano bang iniiyak-iyak mo? Nakuha mo ba akong tanungin alam mo naman sa sarili mo yung dahilan? Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos na pinararamdam mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Pero alam mo yung mas masakit? Pati yung anak mo na sarili mong dugot laman wala ka na rin pakialam. Pwede ba? Pagod ako ha. Galing na nga ako sa trabaho oh. Bad trip na nga ako na maliit sweldo ko tapos mas babad tripin mo pa ako. Galing daw sa trabaho, lukoy mo lelang mo. Aba, talaga naman. Akala mo talaga sa akin pinanganak kahapon ano? Tingnan mo nga, anong oras na? 12:00 na ng madaling araw. Sinabi mo sa akin kanina na tuwing gantong araw wala kayong delivery sa malayo. Kaya wag na wag mong maidadahilan sa akin na dun ka ginabi. Sabihin mo inuna mo pang pumunta sa babae bago umuwi rito sa bahay. Ay, nakakasira ka talaga ng ulo na babae ka. Dami mong alam. Dami mong satsat. Bakit? Dahil ba 500 lang binigay ko sa'yo? Isa na rin yun sa mga dahilan. Ewan ko sa'yo. Buti pa matutulog na ako. Taga, hindi pa tayo tapos mag-usap, Roy? Ayaw na kitang kausap. Kainis ka. Ikaw pa talagang may ganang mainis? Malamang. Pagod na nga yung tao tapos sinermonan mo pa. Di ka na lang magpasalamat may inabot ako sa'yo. Meron pa naman tayong makakain hanggang sa susunod na sweldo ko. Masyado ka lang talagang mapaghanap.
Papadudot, kahit na hindi aminin ni Roy na may iba siyang babae ay ramdam ko na meron talaga. Lalo pa na sumasala na siya sa pagbibigay sa amin ng anak niya. Ang totoo ay hindi yon ang unang pagkakataon na kulang ang perang ibinibigay sa akin ni Roy. Maraming beses na, pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit mas pinili kong manahimik ng mga panahong yon. Pakiramdam ko tuloy ay nasanay na lamang si Roy kaya paulit-ulit na niyang ginagawa. Ewan ko rin kung bakit kahit na sinabi na ng nanay niya sa akin na babae niya yung tindera sa bakery na malapit sa amin, ay gusto ko pa rin na manggaling kay Roy ang pag-amin. Bagay na hindi naman niya ginawa, Papa Dudut. Sobrang sakit sa dibdib nang naging pagtatalo namin ng gabing yon. Hindi ko rin naman siya pinatulog kahit nagsabi na siyang pagod na siya. Dahil gusto ko siyang umamin sa akin na may babae nga siya. Kaya naman lumabas na lamang siya sa kwarto at narinig kong nagsumbong siya sa nanay niya, Papa Dudut. Pagkalipas ng ilang minuto ay kinatok ako sa kwarto ng biyenan ko at tinawag palabas. Noong nasa sala na kami ay doon niya ako sinermonan. Marami siyang sinabi na mga masasakit at hindi maganda sa akin, Papa Dudut. Halimbawa na noon ay masyado raw akong mapaghanap samantalang hindi naman ako ang nagtatrabaho. Sinabi rin niya na kung totoong may pinagkakagastos-ang ibang babae si Roy ay kasalanan ko naman daw dahil hindi na ako kaakit-akit sa paningin ng asawa ko. Ininsulto na naman niya ang katawan ko na masyado raw mataba kaya nagawa akong ipagpalit, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko ay kaya kong patawarin si Roy sa pambababae niya. Ang akala ko ay magagawa kong magpakamartir alang-alang sa binuo naming pamilya. Ang akala ko ay kaya kong isantabi na may kahati kami sa kanya pero hindi pala. Nasusuka ako sa isiping may sinisiping siyang iba bukod sa akin at nagagalit ako dahil wala siyang pakialam sa amin ng anak niya. Paulit-ulit niya akong tinatarantado. Alam din ng mga dati naming katrabaho at malapit kong kaibigan sa factory ang pagiging malapit ni Roy sa mga babae. Since hindi na ako nagtatrabaho doon ay sila ang nagbabalita sa akin kapag may kinakalokohang babae ang kinakasama ko. Ilang beses na rin nila akong ni-real talk na hiwalayan ko na si Roy. Pero hindi ko pa kaya. Dahil nga sa ayokong masira ang pamilya namin. Bukod doon ay ayoko ring lumaking walang kinikilalang tatay ang aming anak, Papa Dudut. Lala, masayiin mo nga yung likod ko. Sakit na eh. Busy ako. Anong busy? Tulog naman anak natin. Ano pa bang gagawin mo? Marami. Magsasampay pa ako ng mga damit natin. Akala ko naman tapos ka na maglaba. Hindi pa. Kasi pinakain ko pa't pinatulog yung anak natin. Mabuti sana kung tinutulungan mo ko kaso hindi naman. Pagod ako. 6 na araw kaya ako nagtrabaho. Ngayon na nga lang day off ko, patutulungin mo pa ako sa'yo sa paglalaba. Oh, edi sana ikaw na lang muna nagpakain sa anak natin. Sana tapos na ako sa pagsasampay. Bakit ko gagawin yun? Pagod nga ako. At trabaho ng mga babae yun. Alam mo ikaw? Oh, ano na naman? Wala. Balik na ako sa pagsasampay. Sandali lang. Masayiin mo muna likod ko. Hindi ka ba nakakaintindi? Magsasampay pa nga ako ng mga labahan natin. Naiintindihan ko naman. Pero pwede bang mamaya na lang? Mamayain ko mukha mo eh. Bakit ka ba ganyan? Anong bakit ako ganito? Nakuha mo pa magtanong? Hindi mo ba halatang napapagod na ako? Kaya nga mamaya ka na magsampay. Masayiin mo muna ako. Wow ha? Akala ko naman pagpapahingahin mo ko. Yun pala uutusan mo lang din ako. Yan talagang ugali mo yung ayaw ko eh. Reklamador. Tapos magtataka ka kung bakit nagawa kong tumingin sa ibang babae. Ano sinabi mo? Sabi ko, reklamador ka. Kung ako reklamador, ano ka pa?
Tsaka kapal din ang apog mong sabihin na kasalanan ko kung bakit ka tumingin sa ibang babae. Oh, edi inamin mo rin sa akin na may iba ka nga. Akala ko alam mo na. Bintang ka pa nga ng bintang sa akin nun. Hindi bintang yon. Inamin mo na nga, di ba? Ibig sabihin totoo. Oo, naisip ko lang na wala na akong dapat itago pa. Saka di naman tayo kasal eh. May karapatan akong tumingin sa iba kasi wala naman akong pananagutan sa'yo. Ano? Naririnig mo ba yung sarili mo? Walang pananagutan sa akin eh, may anak tayo, Roy! Oo, pero magkakaanak na rin kami ni... Ano sinabi mo? Pwede bang kumalma ka muna? Nakakagulat ka naman eh. Bigla-bigla kang sumisigaw. Ah! Aray ko! Bakit ka ba nangahampas? Talong-talong ka pa eh, kulang pa nga yung pangahampas ko sa'yo. Tsaka kapal na mukha mong sabihin sa akin na nabuntis mo yung kabit mo. Nakakadiri ka. Ano sa palagi mo dapat na maging reaksyon ko, ha? Matuwa ako? Magpa-party ako at ipaglatag ka ng red carpet kasi magkakaanak na kayo ng kalantari mo? Hindi naman, pero... Alam mo, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko na ng ganitong buhay kasama ka. Pagod na ako kung alam mo lang. Hindi ito yung klase ng pagod na madadaan sa tulog. Papahinga, wasak na ako dahil sa ginagawa mo sa akin. Kung makapagmalaki ka pa, na kaya ka tumingin sa iba ay dahil sa pagiging reklamador ko, kapal mo talaga, Roy. Saan ka pupunta? Wala ka na doon. Basta, aalis na kami ng anak mo sa pamamahay na to. Lala naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Bakit hindi? Hindi mo naman na kami mahal eh. Saka sabi mo magkakaanak na kayo ng babae mo. Eh, di doon ka na. Congratulations sa inyo ah. Uy, seryoso ba talaga yan? Iiwanan niyo ako ng anak natin? Correction, anak ko lang. Simula sa araw na to, hindi mo na sa anak. Hindi ka na niya tatay. Hindi mo na rin ako live-in partner dahil tapos na tayo. Papadudot galit na galit ako kay Roy nang malamang kong nabuntis niya ang kalantari niyang babae. Pakiramdam ko ay dobling beses niya akong pinagtaksilan. At hindi ko naisip na meron pa palang mas ilalala ang kaya niyang gawing pananakit sa akin. Ang sama-sama niya, Papadudot. Durog na durog ako ng mga panahong yon at iyak ako ng iyak, pero alam ko na wala na rin naman akong magagawa pa. Yun ang naging hudyat para magkalakas ako ng loob na makipaghiwalay kay Roy. Alam ko na mas priority talaga niya ang pambababae niya kesa sa amin ang anak niya, Papadudot. Ilang taong ko ring pinagtiisan ang hindi pagiging mabuting padre de pamilya at provider ni Roy. Dagdagan pa ng pangungonsinti ng nanay niya na sobrang perpekto sa mga ginagawang kabalbalan ni Roy, Papadudot. Ayoko na. Pagod na ako. Sinagad na ni Roy ang pasensya ko kaya naman mabilis akong nag-alsa baluta ng araw na yon at umuwi kami ng anak ko sa bahay ng Mama Berta ko na nasa Quezon Province. Buti na lamang kahit paano ay may naitabi akong perang pamasahe pero kinapos pa rin yon. Kaya nagpasundo na lamang ako kay Mama sa terminal ng bus, Papadudot. Kung hindi pa naman tinamaan ng lintik yung Roy na yan. Halika, samahan mo ako sa kanila dun sa Pasig. Puputulin ko yung pagkalalaki niya. Wag na po. Saka ayoko na rin pong bumalik sa kanila. Pwes, ako ang babalik para maipaghiganti kita. Hindi na po kailangan. Ayoko na po ng gulo. Tawang ko, hindi ako mapakali. Gusto kitang ipaghiganti. Sobrang sama ng ginawa ng Roy na yun sa'yo, nak. Tapos pati nanay niya kinukonsinti siya. Ako talaga naman. Opo, inahayaan niya ng babae yung anak niya. Pinalalabas na kasalanan ko kasi marami raw akong pagkukulang. Babalatan ko sila ng buhay mag-ina eh. Kailan pa nila ginagawa yun sa'yo? Matagal ko na pong nararamdaman na may babae si Roy. Pero nito lang sa umamin at ang masahol pa, nabuntis na raw niya. Matagal na pala pero tiniis mo lang. Ayoko lang kasing masirang pamilya namin eh.
Ayokong mawalan ng tatay ang anak ko. Mas mabuti pang lumaki na walang kinikilalang tatay yung anak mo. Kesa meron nga pero nuknuka naman ang katarantaduhan. Buti naman natauhan ka na, Lala. Kaya nga po. Mali ko lang kasi pinatagal ko pa. Hinayaan ko dahil umaasa ako na sa huli. Kami pa rin ang anak niya yung pipiliin niya. Hindi niya kayo deserve ng anak mo. Kaya tama lang na iniwan mo ng lalaking yon. Magsama sila ng babae niya. Pero kung may pagkakataon lang talaga, gusto ko siyang bigyan ng kaliwat kanang sampal at sisikmuraan ko rin para magtanda. Pag nakasali nanay niya, papakahang ko. Naman eh. O bakit? Magaling kaya ako manuntok? Alam ko po, pero hindi na kailangan. Sabi ko nga po, ayoko na bumalik sa kanila. Karma na lang po bahala na maghiganti para sa amin ng anak ko. Sa bagay, naniniwala pa naman ako dyan sa karma. Yung bang kapag gumawa ka ng masama, doble o triple na masamang karma rin babalik sa'yo? Puti na lang talaga naisipan mo ng hiwalayan ng manlolokong yun. At umuwi kayo rito ng apo ko. Kasi welcome naman kayo rito sa bahay. Salamat, Ma. At sorry din dahil ang tanga-tanga ko. Dapat noon ko pa ginawa na makipaghiwalay kay Roy. Hindi na sana ako nasaktan ng gusto. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Tsaka sabi mo ayaw mo namang masirang pamilya nyo. Ayaw mong mawalan ng tatay yung anak nyo. Ibig sabihin, nilaban mo. Pero si Roy talaga yung may diferensya rito. Kulang yata sa bakuna yung taong yun eh. Pareho sila ng nanay niya may pagkasintu-sinturin. Pag naligaw talaga yun dito sa Quezon, baka katikim yun sa akin ng suntok sa muka. Paawat na po kayo. Hindi ko lang matanggap na ginano nila ang kaisa-isang anak ko. Yun ay kinagagalit ko. Sana naiintindihan mo. Wala namang magulang na naghahangad na masaktan ng iba mga anak nila. Naiintindihan ko po kayo. Kaya lang bilang anak, ayoko naman na mapahamak kayo sa kagustuhan yung maipaghiganti ako laban sa kanila sakaling mag-cross ulit yung landas namin. Pero sana, wag na talaga kahit kailan. Sana nga. Naniniwala naman ako sa'yo na kaya mong itaguyod ang anak mo eh. Kakayanin ko po. Oo naman. Malakas ka. Matapang kang babae. Ako kaya nanay mo. Tsaka nandito lang kami ng tatay mo para tulungan kang bumangon. Papadudot mabait si Mama at ang kinakasama niya na tinuring ko na rin parang tunay na ama dahil hinayaan nila kami ng anak ko na magstay sa bahay nila. Matagal na panahon na rin simula nang umalis ako sa Sariaya para hanapin ang kapalaran ko sa Maynila. Doon ako nakapagtrabaho at nakapagrenta ng maliit na apartment bago ko nakilala si Roy. Wala akong kapatid at wala rin namang anak ang mama ko sa tatay-tatayan ko at tanging pagtitinda lamang ng mga gulay at prutas sa may tabing kalsada ang pinagkakabalahan nila. Kaya naman masayang-masaya sila dahil umuwi kami ng anak ko. Sa paglipas ng mga araw ay sinabi ko sa sarili ko na gusto ko na lang mag-focus sa pag-move on kay Roy at intindihin ang anak ko. Kaya nga kahit masakit, mahirap at nakakatakot ay sinimulang kong umusad. Butit nandyan ang mama ko na handang umalalay sa akin at sa loob nga lang ng isang buwan ay unti-unti ko nang naibabalik ang dati kong pagkatao. Nasinira at winasak ng dati kong kinakasama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 2 buwan. Masasabi ko na gumanda na ang disposisyon ko sa buhay at oo, nandun pa rin yung kirot at panghihinayang para sa pangarap kong pamilya na kasama si Roy. Pero iniisip ko na lamang na baka hindi talaga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Saka sabi rin ni Mama, mas mabuti na maghiwalay kami kesa habang buhay akong mag-suffer. Nakasama siya. Feeling ko kasi ay mamamatay talaga ako sa konsumisyon sa dati kong kinakasama, Papa Dudut. Bukod sa pag-aalaga sa anak ko ay tumutulong ako kina Mama at Papa sa pagtitinda. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng bagong pag-asa sa buhay matapos ng pinagdaanan kong kabiguan. At kapag naiisip ko ang karanasan kong yon,
ay natatawa na lamang ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mamalagi ako ng matagal sa ganong klase ng sitwasyon. Pero sa bagay, nagmahal lang naman ako at kahit kailan ay hindi yon kahinaan o kasalanan. Kaya lang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag sa cellphone mula sa isang unknown number. Hindi ko na sana sasagutin pero nasagot ko pa rin, Papa Dudut. Ganon na lamang ang gulat ko nang ang nanay ng dati kong kinakasama na si Roy ang nasa kabilang linya. Binalita niya sa akin na may sakit daw ang anak niya at kailangan nito ng tulong at pag-aalaga ko. Pinababalik nila ako sa bahay nila sa Pasig pero hindi ako pumayag, Papa Dudut. Binabaan ko ng cellphone ang nanay ni Roy at makaraan lang ang 3 araw ay gulat na gulat ako nang pumunta siya sa bahay namin sa Sariaya, Quezon. Nay, tuloy po muna kayo. Kala ko hindi mo na ako papapasukin dito sa bahay niyo. Tagal mo akong tinitignan sa harap ng pinto eh. Pasensya na po, nagulat lang ako. Siguro hindi mo akalain na makikita kita, no? Ganun na nga po. Maupo po muna kayo, ikukuha ko kayo ng juice. Ay, hindi na kailangan. Wala rin naman akong planong magtagal pa rito sa bahay niyo. Lala, may bisita ka pala? Ay ma, kayo pala. Ikaw ang nanay ni Lala? Oo. Eh ikaw, sino ka? Ako si Sedes, nanay ni Roy. Roy? Yung manloloko? Hinay-hinay ka sa pananalita mo tungkol sa anak ko, ha? Ikaw ang maghinay-hinay. Baka nakakalimutan mo na sa pamamahay kita. Ay, talaga naman. Lala, pagsabihan mo nga yung nanay mo, sabihin mo, matutong rumispeto. Opo. Wow! Ako pa pala ang walang respeto rito, Sedes. Baka nakakalimutan mong ikaw at ang magaling mong anak ang hindi rumispeto sa anak kong si Lala. Akala mo ba hindi ko alam ang panloloko ng anak mo sa anak ko? At pati na rin pangungunsinti mo sa kalokohan ng Roy na yon. Ha? Ano sinasabi mo? Ma, huwag niyo na pong awayin si Nanay Sedes. Anong magawain na isa itong malakas ang loob pumarito sa bahay natin? Ano bang ginagawa mo rito, ha? Ano? Ito kasing anak mo si Lala. Kausap ko lang nung nakaraan sa cellphone. Pero binabaan ako ng tawag. Buti na lang alam ng anak ko kung saan yung bahay nyo. Kaya pumunta na ako. O bakit ka pumunta rito? Gusto ko lang pabalikin si Lala sa bahay namin. Kailangan siya ng anak ko. Ano ka mo? Tama ba yung narinig ko? Oo. Di pa naman siguro mahina ang pandinig mo, no? Hindi pa. At malakas pa rin ako manuntok. Mama naman, huwag niyo na pong patulan si Nanay Sedes. Eh nakakapitan yung matandang yan eh. Lakas na loob pumunta rito sabihin bumalik ka na rin sa kanila? Aba siniswerte lang? Nay, diba, sinabi ko na po na ayoko nang bumalik sa bahay niyo. Ayoko nang makita si Roy. Tapos na kami simula nang mabuntis niya yung babae niya. Nandun na tayo, pero may sakit yung anak ko. Kailangan ka niya. Hindi po akong kailangan niya. Doktor ang kailangan niya kung may sakit siya. Tumpak! Pampira naman, no, Lala. Hindi ka ba talaga mapapakiusapan? Hinahanap ka nga ng anak ko. Ang gusto niya, alagaan mo siya. Parang wala kayong pinagsamahan ng anak ko, ah. Bakit ako? Nasaan yung babaeng nabuntis niya? Doon siya magpaalaga, hindi sa akin. Tungkol sa bagay na yan, wala na. Hiwalay na sila matapos makuna ng babae. Kaya nga nagkasakit si Roy kasi nagluluksa siya sa namatay niyang anak. Oh, di ba? Ang bilis ng karma talaga. Ma, please, wag na po kayo magsalita dyan. Kaya ko na to. Sorry po, Nay Sedes. Pero hindi ako tagapag-alaga ng anak niyo. Oo, nakakalungkot yung nangyari sa baby nila ng babae niya. Pero labas na po ako doon. Hiwalay na kami ni Roy, tapos na kami. Wala na rin akong responsibilidad sa kanya. Papa Dudut, galit na galit ang nanay ko na pinaalis ang nanay ni Roy sa bahay namin. Pero syempre naawa pa rin ako sa kanya dahil magulang lang din siya. Na nag-aalala sa kanyang anak, kaya lang ay desidido na akong hindi bumalik sa bahay nila para alagaan ng dati kong kinakasama. Tama na kami ni Roy at hiwalay na kami. At hindi rin naman ganong kadaling kalimutan ang mga ginawa niya sa akin pati na rin ang nanay niya. Sa isip ko ay napaka-unfair nila kasi pag sa hirap ako ang gustong kasama. Pero kapag sa sarap ay iba.
Nakakagalit at alam kong hindi ko yon deserve. Kaya nga pinagdasal ko na lamang na sana'y gumaling si Roy sa kanyang karamdaman pero wala na akong plano na bumalik sa buhay niya. Masaya na ako kasama ang anak ko at ang mga tao na totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw at paulit-ulit pa rin akong tinetext ng nanay ni Roy na puntahan ko siya sa bahay nila para alagaan si Roy. Kesyo, hinahanap daw ako ng anak niya pero wala na akong pakialam pa. Kinatagalan ay tumigil na rin si Nanay Sede sa pagte-text sa akin. Siguro'y nagsawa na din o di kaya ay tinanggap na lamang niya ang desisyon ko. Nagdaan pa ang 1 buwan at lumuwas ako noon sa Pasig para magninang sa binyag ng anak ng dati kong katrabaho. Noong nasa bahay nila kami pagkatapos ng binyagan sa simbahan, nagulat ako kasi nandun si Roy na bigla na lang daw pumunta dahil sigurado raw siya na pupunta ako. At binalita niya sa akin na magaling na siya sa sakit niyang pulmonya, Papa Dudut. Alam mo, panira ka ng araw eh. Sorry na. Surihin mo mukha mo. Nagpunta ako rito para makita mga dati kong katrabaho, hindi ikaw. Alam ko naman yun pero ito na lang yung paraan na naisip ko para makausap ka. Hindi mo na rin kasi sinasagot yung mga text at tawag namin sa'yo ni nanay. Ay, sorry ha. Hindi ko na rin natatanggap. Nakablock na kayo sa akin. Ang kulit nyo kasi mag-ina eh. Hindi mo na ba talaga kami mapapatawad? Yung nanay mo, napatawad ko na. Pero ikaw, hinding-hindi. Lakas ng tama mo, no? Nakuha mo pa talagang itanong sa akin ang bagay na yan? Umaasa pa rin kasi ako na magkakabalikan tayo. Siraan na lang ang tuktok ko pag binalikan pa kita. Pero may anak tayo. May karapatan pa rin ako sa bata. Hindi ka naman nagpakatatay sa anak natin eh. Ayaw mo nga na alagaan siya, di ba? Dami mo pa nung dahilan, kesyo pagod ka. Nagawain ko yun kasi babae ako. Nakakapikong ka na. Kaya nga nagbabagong buhay na ako. O, anong gagawin ko sa pagbabagong buhay mo? Lala naman. Huwag mo naman gawin sa akin to. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Ikaw nga, ginawa mo lang din noon yung gusto mo eh. Alam ko naging siraulo ako. Alam ko marami akong pagkukulang sa inyo ng anak natin. Pero pinagsisisihan ko na yun lahat. Hindi mo na ba ako pwedeng patawarin? Hindi mo na ba ako pwedeng bigyan ng pangalawang pagkakataon? Binibigay lang ang pangalawang pagkakataong sinasabi mo sa mga taong deserving. Pero ikaw, hindi ka kasama sa mga taong yon, Roy. Huwag ka nang umasa na makikipagbalikan pa ako sa'yo dahil matagal na tayong tapos. Maawa ka naman sa akin oh. Naawa ka ba sa akin nung niloko mo ako? Naawa ka ba sa akin nung pinagmukha niyo kung pangit ng nanay mo para lang makonsinti ang pambababae mo? Hindi naman, di ba? Kaya sabihin mo, bakit ako maaawa sa'yo? Mabuti pa umalis ka na. Lala naman, huwag mo akong paalisin. Anong wag paalisin? Eh, hindi ka naman imbitado rito. Tsaka sinisira mong araw ko, nakakainis ka na. Gusto ko lang naman mag-sorry sa'yo. Wala nang magagawa yung sorry mo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Gusto mo bang lumuhod ako? Ano? Sige, luluhod ako. Tumayo ka nga dyan, nakakahiya ka. Wala akong pakialam kahit na nakakahiya pa tong ginagawa ko. Pero desperado na ako. Gusto kong magkabalikan tayo. Gusto kong magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Gusto ko na ulit magpakatatay sa anak natin. Tumayo ka na dyan, sabi eh. Tatayo lang ako kapag pumayag ka nang bumalik sa akin. Di wag kang tumayo dyan. Bahala ka sa buhay mo. Iwanan na kita. Sandali lang! Roy, napipik ko na talaga ako sa'yo ah. Isa pang pangungulit mo sa barangay na tayo mag-uusap. Sinabi ko na sa'yo na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Pagod na ako sa relasyon natin. Ayoko na ulit mangunsumi sa'yo. Ngayon, kung totoo nga na nagbago ka na, di mabuti. Pero hindi ibig sabihin doon na natatapos yung mga kasalanan mo sa akin. Kung alam mo lang kung gaano kalalim yung sugat sa puso ko na kagagawan mo. Sana hindi na lang kita nakilala noon. Sana hindi na lang kita minahal. Papadudot kitang-kita ko ang matinding lungkot sa mga mata ni Roy nang marinig ang mga sinabi ko.
Pero wala na akong pakialam pa. Tinalikuran ko na siya at bumalik sa bahay ng katrabaho ko. Nakita ko naman na umalis na rin siya kaya kahit papaano ay napanatag na ako. Kaya lang ay aminado ako na hindi ko na na-enjoy ang araw na yon dahil sa pag-eksena ng dati kong kinakasama. Bukod doon ay nanginginig pa ang katawan ko sa engkwentro namin. Pero wala akong pinagsisihan na tinanggihan ko ang pakikipag-ayos niya sa akin. Kung noong nagkasakit siya ay nagawa ko siyang tiisin. Alam ko sa sarili ko na magagawa ko ulit yon. At hanggang sa kasalukuyan ay masaya ako sa desisyon kong tuluyang makipaghiwalay na sa kanya, Papa Dudut. At ang huling balita ko ay nag-resign na raw siya sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. At hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa buhay niya. Basta sa ngayon ay focus na lamang ako sa sarili ko at sa aking anak. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na huwag manatili sa mapang-abusong relasyon. Matuto tayong piliin ang ating sarili. Huwag tayong magpakamartir. God bless po sa inyong istasyon and more power, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lala.